Mapagpalang araw sa inyong lahat mga kapanalig. Welcome po muli sa ating programang Love at Work. Ito po yung lingkod Angelique Lazo at samahan niyo po kami sa loob ng isang oras para pag-usapan ng isa na namang magandang programa ng Caritas Manila. Noong pong nakalipas na episode na pag-usapan natin ang tungkol sa Caritas Margins, napakagandang programa po nito dahil sa pangalan pa lamang, alam natin kung sino ang tinutukoy nito. At yan nga po ay ang sektor na tinatawag na marginalized o yung pong mga mahihirap nating kababayan. Pero alam nyo naman din na tinutulungan ng simbahan natin na mabigyan sila ng power o empowerment na by their own hands, through their own efforts, sila'y nakakalikha, nakakagawa ng mga magagandang produkto na biro nyo, meron silang sense of pride and dignity dun sa kanilang ginawang bagay, maging bag po yan, o mga pampakinis ng balat at kung ano-ano pa mga magagandang produkto, nabibigyan din sila ng kabuhayan. Alright, pagpapatuloy po natin yan sa pamamagitan ng isa pang tinatawag na program din po ng Caritas Manila. Ito pong social entrepreneurship program ng Caritas Manila. Maganda siguro, papaliwanag na natin mismo para hindi ako magkamali. Narito ang mga bisita natin mula sa Caritas Manila. Isa po ay ang General Manager ng Caritas et Labora. Siya po si Ms. Jomalyn Leongson. Magandang araw sa Jomalyn. Magandang araw po, Ms. Angelique. Ayan. At kasama rin natin ang Acting General Manager naman ng Caritas Salve, si Eileen Milalius. Magandang umaga, Ms. Angelique. Ayan. Welcome po sa ating programa na ito nga pong Love at Work, kung saan pinapakita na pwede kang, yung pagmamahal mo sa Diyos, pwede maging konkreto sa pagmamahal natin sa ating kapwa. Yes. Diba? Okay, so parang nagkamali ako Social Entrepreneurship Program, tama ba? Apa. Ano ang ibig sabihin nito para sa ating mga taga-subaybay na nanonood ngayon? Okay, go Bali ahead. po yung social entrepreneurship, isa po yung aid para dun sa mga social problem po ng ating bansa na nag-aano po tayo ng mga social program para po sa social changes. Katulad po ng yung pag-a-address sa poverty. Bali yung nga po natin ay yung poverty alleviation. Alright, kasi pag sinabi nating entrepreneurship, ano yung mensahe nun instantly sa ating mga kapanalig? Para ang mensahe po ng Ms. Angelique, yung negosyo yan tinuturuan ka magnegosyo na may kasamang social responsibility. Kasi meron naman po iba talagang programa, ang iba pang mga organisasyon na tumutulong sa tao na maging negosyante. Yes, Yung magnegosyo ka, huwag ka lang umasa sa ibang tao. Pero ito, nadagdagan pa dahil hindi lang kabutihan para sa iyong sarili, pero para sa lipunan, sa komunidad. So, okay, ang uunahin natin, na-divide pala to sa dalawang strategies. Aba, unahin natin sa strategy. Ito, Latin po tayo ngayon, mga kapanalig, Caritas et Labora. Yes, po. Anong ibig sabihin nun? Ang Caritas et Labora po, isa po siya sa one of the strategies ng social entrep, which is wage employment. Kasi yung Caritas Salve po, self-employment. So ito pong Labora, pwede po mambigay ko muna, ma'am, yung brief history niya. Sige. So itong Caritas et Labora, kaya po siya naitatag dahil po sa initiative ng ating former cardinal, si Cardinal Gaudencio Rosales. So nung naitatag po siya, nag-appoint po nung mga board of directors. Sa ngayon po, ang chairman namin ay si Bishop Pabilio, Broderick Pabilio, Auxiliary Bishop po ng Manila. Tapos yung iba pong director, si Reverend Father Anton Pascual, si Father Mario Castillo, si Miss Lolit Diala ng Lingkod Simbahan, at si Miss Georgie Marasiga ng Union of Church Cooperative. Kaya rin po siya naitatag. Ang layunin po nito, nakita po ng ating kaparian na meron pong problema yung ating mga tao regarding po dun sa opportunity na makapagtrabaho. Yung mabigyan sila ng decent jobs na dignified din. So tinayo po yung Labora para magbigay po ng more job opportunities at the same time, decente at dignified po yung kanilang trabaho. Kasi ayaw naman natin na may trabaho nga pero unang-una, anong uri ng trabaho? Yes, Pangalawa, ano rin yung uri ng sahod, yes, di ba?
ito ay nagpapaangat pa rin sa Yes kanyang po. dignidad. Actually, it's a cooperative po eh. Caritas et cooperative. Labora Oo. Human Resource Service Cooperative. So, ang difference po namin, parang ito po yung manpower agency ng simbahan. Manpower. Yes So, po. kumbaga, merong POEA Yes. para po sa mga nag-a-abroad. Ito naman ho, Wala pa po kaming abroad. ito yung para sa local. Local pa lang Oo, po. pero tumutulong na ma-place sila Yes ang po. mga tao sa tama, yung angkop sa kanyang siguro skill, sa Yes kanyang po. kakayanan, ano? Okay, so anong sistema sa mga nanonood ngayon na ba gusto rin magkatrabaho? Yes po, dahil nga po siya ay cooperative, ang mga kasapi po ay sila rin ang may-ari ng Caritas et Labora. So meron silang opportunity po na maging entrepreneur. Kasi cooperative po, pag sinabi naman natin cooperative, hindi yan charitable institution, negosyo pa rin po siya. Kaya lang ang difference nga po namin dahil nasa simbahan po, meron po tayong mga values formation na binibigay sa mga kasapi. Bali, meron po tayong mga business partners na tinatawag namin. Sila po yung mga clients, pero ang tawag po namin sa kanila ay business partners. Kasi ang paniwala po natin, partner po tayo sa pagbibigay ng magandang serbisyo para sa mga kasapi. So, para po sila ay maging kasapi ng Caritas et Labora, pupunta po sila sa opisina at mag-a-apply. Meron po tayong mga job opportunity. Tapos, pag na-deploy na po sila sa ating mga partner, doon na po nagsisimula yung membership nila. So, meron po silang share capital na tinatawag. Nag-aambag po yung mga kasapi. Share capital. Yes po. So, meron silang itatabi sa kanilang kinita Yes po. na ibabalik nila doon sa kooperatiba. Yes Tama po. ba? Kasi bago ka po maging member ng cooperative, kailangan po yung share capital. Which is yung share capital po, at the end of the year, tumutubo siya. May tubo? Yes po. Yung Yes. kinita po ng kooperatiba, yun po ang pagkakaiba natin sa manpower agency. Yung kinita po ng cooperative, dinidistribute po lahat sa mga miyembro. Ayun, sa mga private manpower agencies, Wala kung ano po. yung kita kanila. Yes po. Hindi mo na nakita yun. Yes po. Wala na. Wala kang opportunity Walang, po. oo. Biro mo pag sinabi po, ikaw ay kamay-ari, sabihin, Caritas et Labora. Ay, ako may-ari ako niyan. Di po ba? Oo. Ikaw isang manggagawa, may-ari ka ng Caritas et Labora. Compared dun sa ibang manpower agency. Okay, ano yung mga skills na usually hinahanap o kailangan ng mga business partners ng Sa ngayon Caritas po at kasi, Labora? ang aming pinaka-majority, janitorial service po. Okay. Almost 70% po ng aming member nakadeploy po doon. Sa mga simbahan, sa mga eskwelahan, sa ospital. Kasi sa ngayon po, meron na kaming 962 na members na nakadeploy sa aming 56 na business partners. So, ang uniqueness lang po talaga ng Caritas et Labora dahil nasa simbahan po siya, yung aming pong values formation. Kasi through values formation po, dun po namin na ipaparamdam sa mga member na dapat tatagal sila sa ating mga partners. Kasi kung sila po, actually yun din po yung nagugustuhan ng mga business partners. Kaya minsan siguro kaya rin po kami kinukuha dahil unang-una nga po ang aming mga direktor ay mga pare, yung credibility po na ang mga pare, hindi namin sila aapihin. Ang kanilang mga benepisyo ay aming ibibigay, unlike po dun sa ibang agency na yung mga benefits po hindi binibigay. Anong mga benepisyo nga ba ang naibibigay sa kanila? Meron po yung mandated po ng labor, yung SSS, Pag-ibig, PhilHealth, 13th month pay. Tapos bukod pa po dun, dahil nga po member sila ng cooperative, yung interest on capital and patronage refund. Tapos meron pa rin po tayong pinoprovide ng mga skills training, tsaka sa mga member para improve pa po lalo yung kanilang kakayahan. At isa pa po, hindi lang po yung ating membro ang tinutulungan, pati na rin po yung pamilya nila. Ayun. So nagbibigay din po tayo ng livelihood program para po dun sa family nung ating miyembro. Alam mo, importante talaga yung values formation. I'm sure talagang isa sa mga bagay na pinapahalagahan ng simbahan, ano? Dahil makikita mo din, itinuturo din yung kahalagahan ng pagtatrabaho. Kasi merong iba sa atin na parang walang siguro kulang din ng pag-unawa na pag ikaw hinire ng isang organisasyon o isang kumpanya, meron kang responsibilidad na pagbutihin at paghusayan yung trabaho mo. Ngayon, kung kulang ka sa ganon, pwedeng konting pagsubok lang, ako na, walk out ka na, goodbye, di ba? Pero ito, nakikita mo ba, matatag,
masipag, Yes po. thorough. Pag sinabing thorough, yung hindi pabanjing-banjing ang trabaho na konting linis lang, okay, tapos na. Hindi, yung talagang masinsinang maayos na paglilinis. Requirement Natuturo po ba kasi yan? namin sa Caritas at Labora na mag-attend ng values formation. 6 times a year po yan. 6 times a year, Opo. oo. Yung isang training po kasi for cooperative training naman. Yun yung 6 times a year din po. So kasi through dito po, tumatagal sila sa ating mga partner. Nakikita ng mga partner na trustworthy yung ating mga workers, yung member workers, honest sila, masipag, may initiative. So malaki po yung na itutulong ng values formation sa ating mga member workers. At yun na nga, may dignity, no? Yes, Na po. kahit nasabihin ng iba na yung kanilang trabaho hindi masyadong sosyal o hindi, di ba may mga ganun kasing pagtingin ng mga tao, hindi maiwasan, ano? Pero pwede mong lagyan ng value o kahalagahan ang iyong trabaho. Yes. Kahit na gaano kaliit man lang o yun na nga, yung let's say sa hierarchy ng table of organization, kahit sabihin nila, tayo yung mga foot soldiers, di ba? Pwede mo pa rin pagbutihin yan. At pwedeng maging daan yan sa kabanalan, hindi ba? po. Kasi, alam nyo, kung kabisado nyo po yung mga ibang mga, let's say, yung Opus Dei, di ba? Yun din tinuturo doon, anuman ang trabaho mo, kahit na ikaw ay nagwawalis lamang, pwede yung maging act of loving God or work of God. So, yun yung tinuturo ng Yes po. ng Caritas at Labora. Alright. Naku, akala nyo, tahimik lang po yung ating isang kasama si Eileen dahil nire-ready na po niya yung isa pang aspeto ng social entrepreneurship program ng Caritas Manila. Kasi kung ito, yung mga wage employment, sila po yung tumatanggap ng sahod mula sa ibang organisasyon o kumpanya. Yun naman po sa inyong Caritas Salve, kakaiba. Apo. Bakit siya naiiba? Bali po yung Caritas Salve naman po ay microfinance cooperative, church-based po yan. Yung mga miyembro po namin ay sila rin po ay nagsasaping puhunan at nagpa-patronage ng mga produkto po natin ng Caritas Salve. Bali nag-start po ang Caritas Salve noong May 2006 po. Bali inorganize po yan nila Father Anton Pascual bilang chairman of the board at ng mga kaparian at lay. Bali ang ating honorary chairman po sa Caritas Salve ay si Bishop Iniguez po ng Diocese of Caloocan. Bali po yung coverage po ng Caritas Salve ay yung Ecclesiastical Province of Manila. Sa ngayon po, nasa Metro Manila po kami and may 13 branches po na nag-ooperate. So yung member po natin ay nasa 18,000 na po and may mga napahiram na po tayo na nasa 56 million and yung nakapagpa-impok na po sila na nasa 47 million po. Sandali lang, malaki-laking pera yan. Babalikan mo natin yan, ha? Rerapasuhin natin. Ano nga ba rin ang ibig sabihin ng salve? Apo. Bagay na bagay po sa talagang layunin nito. Ating pong aalamin sa pagbabalik ng ating programang Love at Work. Pagbabago, sigaw ng bayang totoo. At nagbabalik po tayo sa ating programang Love at Work. Pinag-uusapan po natin ngayon ang tungkol po sa Social Entrepreneurship Program ng Caritas Manila. At yan nga po ay na-divide sa dalawa, yung pong Caritas at Labora at yung Caritas Salve. Pero meron lang po tayo ilang mga tanong pa para sa Caritas at Labora. Kung naaalala ng ating mga kapanalig audience, nung pong mga ilang linggo na rin na pag-usapan, yung pong YSLEP, yung para sa pagtulong natin sa mga kabataan, mga youth leaders, na mga kabataan, nag-aaral din sila para sila makapagtapos. Ano po yung sistema? Kailangan ba meron silang natapos na high school, college, para sila maging bahagi ng kooperatiba? Actually, wala pong depende po sa requirement ng ating business partners. So kahit kung ang requirement po, wala naman pong hindi kailangan ng college graduate o kailangan lang high school. Depende po sa partner. Actually, may mga member po tayong
naka-deploy as yung housemate, ganyan po. Meron po tayong mga member na. Depende po sa requirement ng ating partners. Ayan. Siyempre, hindi ka naman pwedeng, alam nyo kasi tayo, sa Pilipinas, meron tayong mga helpers, ang tanong, meron ba silang kasanayan? Kasi yung iba, nagaling sa probinsya, hindi pa masyadong, siguro, sanay sa mga ilang appliances. Meron bang paraan para maiangat yung kanilang level ng kaalaman? Actually po, meron po tayo mga training na binibigay sa ating mga members. Before deployment or minsan habang naka-deploy po sila. Para madagdagan din po yung kanilang mga skills. Ayan, madagdagan yung skills nila sa trabaho at pati people skills. Yes, lalo po. na kung sa bahay ka titira, iba yung mga dynamics na nasa loob ka ng bahay. Lalo na kung may mga masungit, Opo. di ba? O kaya mataray. Yes. Pero atin-atin lang yan. Kasi kung minsan nangyayari yun, Yes, kailangan po. malakas ang iyong pananampalataya sa Diyos at pwede mong sabihin, Lord, hindi naman sa gusto kong kunin mo na siya, pero Lord, pabaitin mo na sana. Actually, ma'am, kasi di ba may mga opo, ganon? sa Caritas at Labora po Oo. kasi may close monitoring kami sa mga member. Yes, So kahit oo. sila po ay helper na naka-deploy, yung ating pong mga coordinators, umiikot po yun para malaman yung kanilang kalagayan. Kung sila ba ay naaapi ng Oo. kanilang... At saka yung mga business partners, Opo. dapat mas naka-tune in din ang puso nila Yes sa po. Diyos, Opo. diba? Okay, meron po muna tayong isang papanoorin na feature story. Siya po ay isang beneficiary ng Caritas et Labora at narito po ang kanyang kwento. Lindo Escandalio po ang pangalan ko. May asawa at anak. Tubong probinsya from Cebu. Nagtatrabaho sa Cardinal Santos Medical Center. From under of Caritas et Labora. Magti 3 years. Ako po ay orderly. Nag-assist ng mga pasyente, naglilinis ng mga janitor, mga ganyan, all around. Nakipag-coordinate yung Caritas et Labora dito sa Cardinal Santos na kung maaari, lahat ng mga orderly kukunin nila para kumbaga sila na mismo ang hawak ng mga orderly. Dahil daw sa mga nung unang nagtayo daw yung Caritas et Labora na nagtayo sila ng agency na para na lang sila ang hawak ng mga taong orderly. Para kung hindi na wala ng kontraktual yung mga tao dito sa Cardinal Santos. Inabsorb lang kami ng Caritas et Labora. Sa tulong na rin po ng head supervisor namin dito sa Cancer Center. Sa ngayon po, medyo lumuluwag yung pagtatrabaho ko dito sa Maynila. Lalong-lalo na napasok ako sa Caritas et Labora dahil ay nagbibigay din naman sila ng sapat na benepisyo. Nagkakaroon kami ng values formation, nagkakaroon kami ng training kung ano yung mga pwede namin pagkakitaan. Sa Caritas ay nagbibigay kami ng share capital, yung tinatawag namin na share capital. Tapos yung pera po yun ay pinapatakbo nila. Pag nagkakaroon ng interest, lahat po ng membro ng Caritas et Labora, makakatanggap siya ng interest. Bago mo sumabak sa trabaho, kailangan magdasal ka muna. Kung mga napakalaking bagay. Kasi, nung una po kasi, kung hindi kami pumupunta sa chapel. Ngayon naman, sa Caritas, pinaalala na sa amin kung dapat kasama sa trabaho mo ang Panginoon. Maganda rin yung pinapakitang trabaho ko kasi hindi naman ako magtagal dito sa Cardinal ng mga 9 years. At tuwang-tuwa din naman yung Cardinal Santos. Ako, housekeeping, all around po kasi. Nung time po yon, yung isang pasyente namin sa chemotherapy, nagsi-CR siya. Kinuwento niya sa akin, after mga 15 minutes, naalala na niya yung bag niya na may laman na pera. Nakalimutan daw po niya sa CR. Tamang-tama naman na din po na nung pumasok sila, wala pang ibang taong nakapasok. Ako pa ang nakapasok. Yun, nakita ko yung pera. Kitang-kita mo kasi yung perang pinaglagan niya, transparent lang. Tapos, nung time, yung kanyang katulong, bumalik ng CR. Nagtatanong sa akin kung
Sir, kuya, yung si ma'am may naiwan daw yung pera niya. Yun, tapos, ay ma'am, walang problema po, nasa akin. Binabalik ko mismo dun sa may-ari ng pera kasi yun yung pera niya, pangbayad ng nagkikimo siya. Tuwang-tuwa din naman yung may-ari dahil yun nga, binalik ko sa kanya mismo yung pera. Laking pasalamat niya sa akin. Tapos nung nangyari yun, mga ilang araw, dami nang nagkukwento sa akin na dapat ano na lang, ganun. Hindi mo na lang ganyan, binalik. Sabi ko naman sa kanila, ay mahirap naman yung gagamitin mo yung pera na hindi mo pinaghirapan eh. Totoo, tama yun. Na masaya ka nga ngayong araw o kaya sa susunod na araw, pero hindi mo naman alam kung sa susunod na taon kung anong mangyayari sa'yo. Gagastusin mo yung hindi sa'yo. Sabi niya, sayang. Hindi, kasi tayo, kanya-kanya naman tayong prinsipyo. Kumbaga, lahat po sila rito, may tiwala na po sa akin dahil nga sa mga ganyan. Nagsinauli ko yung pera at hindi ko inako kung asawa ko. Walang mas okay yung gano'n na magiging tapat ka sa yung tungkulin kasi hindi naman natin alam kung parang inaalo ka ba ng kasamaan. Sa Caritas et Labora, meron po kaming sports fest. Nagkakaroon po ng isang beses lang po sa isang taon. Meron ding family bonding. Para naman lahat ng mga aming membro ng et Labora, magkakita-kita sila, magsama-sama yung mga business partners. Kasiyahan lang. Ang ano lang kanina, magiging tapat lang sa trabaho. Magiging tapat ka, magiging honest ka sa mga gagawain mo, mga ginagawa. Magpakatotoo ka. Ayan, napanood niyo po ang kwento ng isa po sa mga beneficiaries, member ng Caritas et Labora. So ito yung pag sinasabing values formation, nagkakaroon sila talaga ng ibang pananaw, no? Yes po. Lalo na kung ayan yung temptation. Yes, opo. Diba? Gaano karami kaya sa atin ang pwedeng magsabing, wala naman nakakita. Opo. Pero pag ganito, alam nila that the Lord is watching. Diba? Yes. Ayan. So, congratulations at nagkakaroon ng ganyang magandang kinabukasan, ano? Ang ating mga miyembro ng Caritas et Labora. At ngayon, akala ni Eileen tapos na siya. Pero part 1 pa lang yung kanina. At ang papa-explain ko nga sa'yo, yung pag sinabing Caritas Salve, ang ganda-ganda ng pangalang Salve. Opo. Meron yatang iba pang kahulugan yan pag ginamit yan ng Caritas. Opo. Bali po yung salve po ay galing sa salitang Kastila na pagsalba nga po in salve, salvation. Tapos po may acronym po yung salve na Savings and Livelihood with Values Education. So, yung mga miyembro po namin or tinatawag naming partner, kasi kaparte po sila ng kooperatiba, ay nire-require po namin na umattend sa lingguhang pagpupulong. Bali, meron po tayong integrated faith sharing po doon. Savings and livelihood. So, meron din silang inaambag na kanilang meron din silang nilalagyan ng kanilang savings? Opo. Bali po sa weekly center meeting po, doon po nila dinadala yung kanilang impok at yung pagbabalik kung napahiram na po sila ng dagdag puhunan at saka kasabay na po doon yung faith sharing. Bali po yung mga ini-impok po nila ay nag-earn po yan ng 2 to 5% per annum na savings interest. So, kooperatiba din ang Salve? Opo, kooperatiba rin po siya. Kooperatiba rin siya. Pero nagbibigay din ba siya ng puhunan? Opo, nagpapahiram po kami ng dagdag puhunan kasi po microfinance din po ang model po na ginamit po namin. So, papaano ano yung paraan para makahiram ang isang miyembro? Opo. Bali kung manghihiram po sila, kailangan po umattend ng 4 na linggong pagpupulong. Doon po ino-orient po sila para sa orientation po about ng kooperatiba, ng programa, mga policy po ng Salve. At sa ika-4 na linggo, doon po i-release sa kanila yung dagdag puhunan sa branch office po. Pero dapat aprobado din ng Caritas Salve yung negosyo na kanilang gagawin. Before pong ma-releasean po sila, ay bibisitahin po sila sa kanilang tahanan po. Meron ba kayong listahan ng mga pre-approved na
ng mga negosyo na pwedeng pasukin? Marami, meron pong sari-sari store, may nagtitinda po ng mga fishball, ng gulay, ng karinderya. Bali, iba't iba po. Merong nagtitinda ng kakanin, nagtatahi ng mga bags, ayun po, mga kortina. Mga magkano naman yung pwede nilang mahiram bilang bali po, ang initial na pinapahiram po namin ay 4,000. Babayaran po nila sa loob ng 6 na buwan. Ayun po. At ano naman yung meron bang tinatawag na interest din yung kanilang Opo, bali may 15% interest po siya, pero yung interest naman na po yun dahil kooperatiba ay bumabalik din po sa kanila bilang patronage refund po. Ayun, so dun sa dulo din ng taon, meron din po kinikita. Kanina po, may mga nabanggit na numero si Eileen at nakakalula dahil nasa milyones. Biro nyo, 4,000 ang pinag-uusapan, di ba, na puhunan. Pero may nabanggit kang 56 million? Opo, ayun na po yung... Ano yun? Ayun na po yung napahiram po namin sa mga miyembro. Napahiram ng Caritas Salve? Caritas ang Salve. 56 million pesos? Opo, na nagmula rin po sa kanila po yun dahil yung mga savings din nila, ayun din po yung na mga yung ayaw na mag-loan, ayun po yung pinapahiram namin. Alam mo na, that's mind-boggling. Para ho yan yung siguro kung ikukumpara natin dun sa Milagro, di ba? Yung pong multiplication of the bread and loaves, yung bread and fish pala, di ba? Na ilang isda lang yan, tapos dumami, ilang pirasong tinapay lang yan, tapos nung natapos na kumain ng lahat, abay basket ang natira. Parang ganun, kinikilabutan ako sa storya mo kasi dahil na rin sa mga miyembro, sila na rin mismo ang nagbigay ng opportunity na makapag-lend out ng 56 million pesos. Actually po kasi dun sa isang values na tinuturo ng cooperative, yung mutual help po. Yung mutual help. Self-help and mutual help. Meron bang role ang mga business partners dito? Meron bang business partner din ng Caritas Salve? Bali, yung mga miyembro po talaga yung sa kanila po nagmumula. Meron po tayo yung katulad ng mga miyembro natin sa Baseco na hindi natin ma-imagine na syempre po pag sinabing mahirap parang wala silang kumbaga walang matutulong sa kapwa nila, mahirap. Pero umabot na po ng million po yung yung savings po nila na in 1 year time lang po. Ayan. Naku, alam nyo po, may mga magagandang pang strategies na narinig ko na rin sa iba pang pagkakataon, sa mga interviews din sa Radyo Veritas. Babalikan pa rin natin yan mga kapanalig. Huwag kayong mawawala at magpapatuloy pa rin ang Love at Work. Pagbabago, sigaw ng bayan, totoo. Bagong mukha na. At nagpapatuloy pa rin po ang Love at Work. Kapiling po natin ang ating mga panauhin mula po sa Caritas et Labora at Caritas Salve. Ayan, si Jomalyn at si Eileen. So, mamayang konti may papakita tayo muli, na feature story tungkol sa, describe mo muna, paano mo nakilala itong ating feature story? Bali po siya ay dating, kumbaga, nahirapan manghiram para sa kanyang daily na pangangailangan at saka sa dagdag puhunan. Pero dahil nga po na napahiram po siya ng salve, nakita po namin na lumago yung kanyang negosyo na dati po naglalako lang siya. Ngayon po may pwesto na siya sa Blooming Treat. Tapos nakapagpatayo siya ng parlor at nakabili siya ng sasakyan para dun sa delivery ng kanyang mga kakanin. Ayan. So ngayon, tanungin natin kung paano kaya nabago ang kanyang buhay, sa pamamagitan ng Caritas Salve. Narito po. Ako nga pala si Roque Rangel. Bali, 31 years old na ako. May 5 years na akong nagtitinda rito sa Blooming Treat. At bali, nakatira talaga ako sa Potrero, Malabon. Pero nung namatay ang papa ko, siguro
5 years na namatay yung papa ko, doon ako nakapag-isip-isip, nakapag-search na kailangan ng magbago, baguhin na yung pamumuhay, magseryoso na sa buhay. Yun, and then pumasok sa akin yung tong pagtitinda na to. May mga kapitbahay ako na miyembro ng Caritas, actually puro babae nga yun eh. Ngayon, ang sabi kasi nila actually, kailangan puro babae lang yung miyembro. Ay, ba't ako napasok doon? Pwede naman daw lalaki. Kaya, naipasok pa rin ako maski pa paano. 1 month na attend ng seminar, para doon sa pag-iipon, para sa pagbibigay ng pondo. Doon ako nag-start. And then yung weekly savings namin, yung unang nagtinda ako, ang paninda ko pa lang talaga is ito. Yan, carioca at saka yung tinatawag na buchi, 2 items lang. Actually, humahango ako dati. Yun lang yung pinakaunang tinda ko dati. And then yung mga, pag naglo-loan ako, yun yung naipandadagdag ko na produkto. Hanggang sa lumaki na siya ng lumaki. Ito, karamihan ito na hinahango ko sa Bulacan, may kawayan. Bali, madaling araw, siguro mga 3, ay mga 12. 12 to 1, aalis na kami niyan, babiyahin na kami, papuntang may kawayan. And then, dadaling ko dito sa Blooming Treat. Mag-umpisa na kayo na Alas 3, nandito na ako sa Blooming Treat. Naabot ako siguro mga alas 10. Pinakaano ko na yun kasi syempre yung mga tao ko uwi din, papahinga rin yan. Hanggang alas 10, kung may tira man, iuwi na rin namin yung tira. Hirap eh. Kasi gigising ako ng alas 12. So mag-start ako magtinda. Uuwi ako nun, pero maaga pa naman ako nakaka-uwi, mga 6, 7. Minsan kasi may time na ang hirap nang gumawa ng tulog sa umaga, kaya gising ka pa rin. Hapon na lang minsan ako nakakatulog. Umuhunan ako, naglalabas ako ng kulang-kulang 15 mil isang araw. Pero yung 15 mil na yun, babalik lang yun siguro mga 18, 17, and then kakaltasin mo pa doon yung mga katulad ng transportation, sahod sa tao, pagkain, lahat kinukuha ko doon. Pero may natitira pa naman. Kumbaga, maliit ang tubo, pero bumabalik agad, kaya napapaikot mo na napapaikot. Hindi ako mag-isa lang dati. Pero nung medyo nadagdagan yung paninda, so kailangan ko talagang kumuha ng katulong. Financially, mas malaking na itutulong nila sa akin financially. Kasi, di ba kasi sa Caritas, meron kaming loan. Spiritually, nakakatulong din siya kasi ang formation namin. So, malaking tulong yun kasi before kami mag-meeting, ayan muna, mag-pray muna, pasalamat sa mga naano. So, doon yung chance na naano ko rin na pasalamatan yung kahit na ganito ako, nakakapaghanap buhay ako ng maayos, natutulungan ko yung pamilya ko. Kasi sa ngayon, ako ang pinaka-breadwinner kasi sa amin. Ang mga kapatid ko, mama ko, kasi wala na nga kaming tatay. So, ako yung tumatayong ama ngayon sa pamilya ko. Yung sa paninda, hindi may iwasan kasi ang utang. May mga nangungutang sa'yo. Sa una, maganda ang pakikitungo. Maganda ang bayaran. Badagin lang huli, lalayasan ka na, tatakasan ka na, hindi ka na babayaran. Pero makikita mo, namimili pa. Pero dahil sa tulong ng Caritas na spiritually, parang hayaan mo na. Kasi isipin mo na lang, tulong mo na sa kanila yun. At least mas maganda yung nakatulong ka kaysa yung manglalamang ka. Actually, kaninang pinasok ko kasi nung nabubuhay pa yung papa ko, ang ano niya sa akin, ang pinakamagandang negosyo is pagkain. Kasi ang mga tao, araw-araw yan kumakain, so kailangan natin ng pagkain. So pumasok din sa ano ko na, bakit nga ba hindi pagkain? Kasi yun yung unang-unang pangangailangan ng bawat isa, pagkain. Nakuha ako ng sa unang loan ko na, nag-loan ako ng 50,000. Nag-loan ako ng 50,000, doon ako nakakuha ng owner. Yun, malaking bagay yun na itulong sa akin ng owner na yun, nung niloan ko na yun. Kasi, nakahango na ako sa Mikawayan. Kasi dati hindi dito lang ako eh. So, babagsakan lang ako ng produkto, yun ang ititinda ko. Nung nakakuha ko ng sasakyan, nakadirekta ako sa Mikawayan. Kaso ang nangyari, na-disgrasya ng driver ko yung sasakyan. Kaya na-impound ganyan yung sasakyan. Kasi sa ngayon, commute lang ako eh. Commute lang. Kasi inisip ko rin, kung kukunin ko yung sasakyan, doble gastos. So, hindi ko pwedeng pagsabay-sabayin kasi may mga binabayaran na ako.
Katulad nung ipinupundar ko ngayon, kasi tulong din ng Caritas yun. May kinuha akong bahay na hulugan, within 5 years, awa ng Diyos matatapos ko na. 4 years na, 1 taon na lang. Masaya ako kasi natutulungan ko yung pamilya ko. Kahit hindi na sa sarili ko, pero yung pamilya ko, yung nakikita ko na namumuhay sila ng maayos, masaya na ako doon. Isa sa mga ambisyon ko, inaambisyon ko, yung magkaroon ako ng pwesto na, as in, pwesto talaga na may pangalan ko. Ang unang papasalamatan ko sa taas kasi ibinigay niya sa akin kung hanap buhay na to. Pangalawa na rin yung Caritas. Kasi siya yung naging tungkod. Ang ibig sabihin, kasi yung sa puhunan, doon ako nakakahingi ng puhunan sa kanila. Katulad niyan sa Caritas, meron pa kaming tinatawag na yung seasonal loan ba, yung biglaang pangangailangan mo ng pera, nakakakuha kami sa kanya ng gano'n. Na within 1 month kailangan, babayaran mo rin, pero malaking bagay yun eh, kasi yung biglaang pangangailangan mo ng pera, hindi mo alam kung saan ka kukuha eh. Pero nandiyan yung Caritas para ibigay sa'yo. Yung mga kasama ko rin sa mga tindera ko, isa rin yun sa pasasalamatan ko, kasi sila yung naging katulong ko para dito sa hanap buhay na to, kasi hindi madaling mag-isa. Kailangan mo talaga ng kasama sa paghahanap. Isa pa sa pinapasalamatan ko, yung tatay kong pumanaw, obligasyon. Binigyan niya ako ng chance para patunayan yung sarili ko na kaya ko magbago. Okay, at ayan po, nakita nyo na ang kanyang storya. Very inspiring, hindi ba? Kasi ang hirap kaya ng buhay ng isang tinatawag na yung sidewalk vendor o yung walang pwestong vendor, dahil lagi na lang hinahabol ng mga pulis o ng mga MMDA, hindi ba? Tapos yung kanilang mga puhunan na mga gamit nila kino-confiscate o kaya sinisira. Masaklap yung ganun. Kaya maganda po yung talagang naiaayos yung kanilang mga negosyo. Alright, kanina nga naisip din natin, paano kaya nagtatagumpay na nakapagpautang ng 56 million pesos? Sabi mo, ang seed money noong 2006 was only 2 million. 2 million pesos. Imagine niyo po, from 2 million na palaki, ang savings ngayon ay nasa 47 million. 47 million at nagkaroon pa ng 56 million. Na mga pinahiram po. Pinahiram na binabayaran. Opo, binabayaran. Paano kung merong isa, dalawa o ilan na mukhang talagang hirap na hirap at hindi kinaya, hindi kinary. Paano natututukan ito ng Caritas Salve at talagang siguro maiwasan na ganun ang mangyari sa karamihan sa mga miyembro? Opo, bali pag hindi nakarating po yung miyembro, pinupuntahan po sa kanilang bahay kung ano po yung nangyari. Kaya po yun sa mga bawat problema po nila na mga miyembro ay tinutugunan namin. Halimbawa po kasi dati ang nagiging problema nila pag may namatayan, pag nagkasakit. So, ngayon po, meron po kaming tie-up program din with Film Life na yung mga maliliit nating kapwa, makaka-avail po sila ng life insurance na may benefit po na 50,000 to 100,000. Tapos, ayun po, hopefully by February this year, magkakaroon na rin po ng HMO sila. Para kasi po pag ayun po yung yung vulnerable, 'di ba po, na pag may mga ganyang pangyayari sa kanilang buhay. Syempre medyo maliit pa yung income nila. Ayun po, makakatulong po sa kanila 'yun. At merong tinatawag na parang cluster ba 'yun o kawan? Bali or po, centers? Paano yung... Bali po, sa bawat center po, meron po tayong tinatawag na coordinator. Sila po yung nangangalaga at nagpapaalala dun sa mga miyembro nila. At isa rin po pala yung dun sa yung pag hindi nakakapagbayad po, no? Minsan po yung mga miyembro na po yung na sila muna po yung magpapaluwal or mag-share po sila. So andun talaga yung spirit of brotherhood. Apo. No, yung feeling of community, belonging to a community. So kaya pala nagiging effective itong mga paglago ng Caritas Salve. Ayan, okay. So siguro naman nakikita nyo sa mga close monitoring ninyo tsaka sa ugnayan ninyo sa kanila kung paano nababago ang kanilang buhay. So, Jamaline, paano mo nakita mong nagbabago ang buhay nila sa kooperatiba?
From ang nakita ko po, from other dyan sa mga member na galing sa ibang agency, tapos na-transfer po sa Caritas et Labora, mas na-appreciate nila ang Caritas et Labora. Kasi unang-una nga po, bukod sa sila ang kamay-ari, hindi sila empleyado, kamay-ari sila ng kooperatiba, yung kinikita ng kooperatiba na ibabalik sa kanila. Pangalawa, dahil naka-under po sa Caritas Manila, yung ibang programa po ng Caritas Manila na-avail din po ng ating mga kasapi. Pangatlo, meron din po tayong mga, dati kasi sa pinanggalingan nila, walang pa-loan yung company, yung agency. Pero sa Caritas et Labora, nakaka-avail po sila ng loan. May tie-up po kami kasi sa Lingkod Simbahan Multipurpose Cooperative. Yun po yung nagbibigay ng loan sa kanila dahil sila ay kamay-ari ng Caritas et Labora. Meron bang hinihiling na collateral? Di ba may mga ganun? Opo, may share, dahil cooperative din po siya, may share capital din. At the same time, yung share capital nila sa Caritas et Labora, yun ang collateral sa Lingkod Simbahan. Tapos may nakaka-avail din po sila ng grocery loan through Vincentian Multipurpose Cooperative. So makaka-avail sa 1 month to pay na groceries, yung mga pangangailangan nila. Tapos may mga cash advances. Tapos pangatlo, meron din tayong mga sacramental activities, yung mga libreng kasalang bayan, binyagan, binibigay din po natin sa ating mga kasapi. Ayun. So, hindi dapat maging dahilan ng budget or budget para hindi sila maipakasal, talagang matanggap ang fullness ng grasya ng Diyos, di ba, sa mga pamamagitan ng mga sakramento. Ayan, okay? At dahil tayo naubusan na ng oras, nako, sige, pagkakataon nyo na, Eileen at Jomaline, na maimbitahan ng ating mga taga-subaybay na maging bahagi nitong mga magagandang programang ito ng Caritas Manila. Bali po, iniimbitahan po ang bawat isa na kung gusto po niyong sumali sa Caritas Salve ay wag po kayong umatubili na pumunta sa aming tanggapan dito sa Caritas Manila sa room 24 po. Monday to Friday. At sinong hahanapin? Maari naman pong makausap lahat, lahat naman po kasi ay nanggaling dun sa pagiging officer, kaya pwede po silang i-orient po. So, yung mga taong gusto magnegosyo at nangangailangan ng dagdag sa puhunan, maari silang pumunta po sa inyo. Okay, at ito naman si Jomaline. Ang Caritas et Labora po ay patuloy na nag-iisip ng mga programa at plano sa ating mga kasapi. Sa mga interesado pong maging kamay-ari ng Caritas et Labora, mag-email lang po kayo ng inyong resume sa ating email address na caritasetlabora@yahoo.com or tumawag po sa ating opisina sa telepono po na 561-6518 or 561-2072. Kung may mga katanungan po kayo, pwede nyo rin po doon itanong. Ayan, okay. And with that, kami po'y nagpapasalamat sa inyo. At naway sa pamamagitan ng inyong mga gawain ng Caritas et Labora, Caritas Salve, hindi lang maisalba yung kanilang buhay, pangangailangan nilang material sa pagkain, sa kalusugan, sa negosyo, pero lalo na higit sa lahat matulungan natin sila sa kanilang paglalakbay spiritual. Yes. Okay, so thank you very much, Jomaline Leongson, siya po ang General Manager ng Caritas et Labora, at si Eileen Milalius. Thank you. At Acting General Manager naman ng Caritas Salve. At yan po mga kapanalig, sumayin nyo na naman ng isang oras ng ating pong programang Love at Work. Naway, meron po tayong dagdag na kaalaman at sa kaalaman na ito, naway makatulong din tayo ng higit pa sa ating mga kasamahan, hindi lang po sa loob ng bahay natin. Mas maganda lawakan pa natin ang pagmamahal sa mga taong naninirahan din sa ating paligid. Muli, ito po inyong lingkod, Angelique Lazo, at iniiwan namin muli ang mga salitang sa pagkamulat, may pagninilay, pagkilos, at pagsasabuhay. Yan po ang Love at Work. Bye! Pagbabago, sigaw ng bayan, totoo. Bagong mukha ng ating bansa, sa atin magmumula. Pagbabago, sigaw ng Pilipino, pinagpalang